Isinailalim na sa state of calamity ang 7 bayan at 1 lungsod sa Cavite dahil sa langis na pinangangambahang galing sa lumubog na motor tanker sa Limay sa Bataan. Umiiral na rin ang fishing ban sa siyam na coastal area sa lalawigan kung saan may mga namataan ng patay na isda. Habang ang ilang residente may nalalasahan na umanong langis sa nakaing lamang dagat. Mula sa Tanza, Cavite, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Connie, Emil, nangyari na nga ang pinangangambahan dito sa may Cavite. Umabot na sa kanilang mga dalampasigan ang langis na pinaniniwalaang nanggaling sa tumagas na tanker sa may Bataan. Nanuot na langis sa mga buhangin at mga basura ang inabutan sa dalampasigan ng Hulugan 3 sa may Tanza, Cavite ng kanilang Provincial Environment and Natural Resources. Una na itong napansin sa baybayin ng Ternate nitong linggo at lumala pa nitong Lunes. 300 sako ng basurang may langis ang nakolekta nila. As observed po namin, may mga langis na inabsorb ng sand. Kaya kanina makikita nyo, pag inapakan nyo, lumalabas yung langis. So definitely hindi siya possible po talaga na mangolekta ng mga halaan at saka risky talaga siya sa health and safety ng mga tao nakakain. May mga namataan na rin kaming patay na isda sa may dalampasigan. May connection ba ito sa oil spill? Hindi pa po namin masabi kasi kailangan po kasi may scientificong basihan para makita kung ito ba ay dahil sa nangyaring oil spill. Sabi pa ng isang residente, tila kontaminado rin ang nakain niyang isda kagabi. Ba't yung po nasabi may langis? Nalasa ho talaga, nalasa talaga namin. Wala naman kayo nararamdaman ngayon. Wala naman ho. Marami ba kayo nakain? Pagkakaway, tinigil ko na ho rin pagkain ko kasi nakalasa nga ho eh. Kaugnay nito, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya ng Cavite sa 7 nitong bayan at 1 lungsod. Ipinapatupad na rin ang fishing ban sa 9 na coastal towns mula Bacoor hanggang Ternate. Nakarating na po yung mga report sa amin, mga validated report sa ating mga probinsya, sa ating mga agriculturist worker ng kanya-kanyang bayan na yung mga isda ay may mga amoy at may mga nakita na rin ho tayo na mga alimasag na kung saan punong-puno po ng langis. Yung mga isda po na nahuhuli ng ating mga mangingisda ay hindi rin po halos nabibili sa mga palengke. Dito sa Bacoor, kapansin-pansin namang marami pang naglalako ng tahong at talaba sa tabing kalsada. Hanggang kanina nga, may mga naghahango pa rin ng tahong. Narito tayo ngayon sa may bagsakan ng mga tahong dito sa may Bacoor, Cavite at ayon sa kanila ay hindi pa naman daw apektado ng oil spill ang kanilang mga produkto. Yun nga lang, kahapon pa lang naramdaman na raw nila yung epekto nito sa kanilang negosyo dahil mahina na raw ang bentahan. Pag yung may langis na yan, hindi na sila hango, ititigil nila hango. Kasi sayang din, masisira din kung hindi na mabibili sa amin. So hanggang kanina naghahango pa kayo? Opo. Ayan po, ito po ang laman. Oh. Ayan po ang laman, napakaganda pa ng laman. Ganun pa man, handa silang tumalima sa fish ban. Kung yun ang, wala kami magagawa, yun ang tinanong nilang Ay di mawawala po kami ng kabuhayan po, hanap buhay namin. Diyan po kami umaasa ng pang-araw-araw po namin. Lalo po ngayon pasukan na po. Huwag ho kayong mag-alala dahil sa hindi naman po papayag ang lalawigan na iban lamang po at mawala ng hanap buhay ang ating mga mamamayan. Kaagad po tayo na namimigay ng mga bigas upang maitulong po sa ating mga fisher folks. Samantala, nagsagawa naman kanina ng preventive inspection ang DNR at Philippine Coast Guard sa may area ng Dolomite Beach sa may Manila Bay. Sa ngayon, wala pa naman umunong kumpirmasyon kung umabot na ang tumagas na langis sa may Manila Bay. Samantala, ayon sa provincial government ng Cavite, patuloy daw sila magsasagawa ng cleanup drive katuwang ang lokal na pamahalaan sa kanilang mga dalampasigan hanggat hindi natatapos ang problemang ito. Emil? Maraming salamat, Oscar Oida.